Okay mga boss, papanoorin natin itong bagong-bagong balita na si Dan Fernandez daw ay nangunguna na di umano sa pagka-gobernador dyan sa may lalawigan ng Laguna. Papanoorin natin ito mga boss. Patiin natin si Congressman Dan Fernandez. Bakit po? Ay nangunguna na siya. Wow! Lela, Okay. o nga, kasi si Dan Fernandez yan, 13%. Mhm. Letes to, Latest na latest pala. Ano, wala eh. Letes, natakot. Kahapon lamang inilabas ang survey. Mhm. Okay. Si Sol Aragones ang nangunguna. Of course, hindi pa to sigurado kasi maaga pang masyado, Disyembre lang, Mayo pa. Halos kalahating taon pa ang eleksyon. Yes. Maraming maraming campaign funds makasingit. Oo. Lalo na si Dan Fernandez, hindi sa singit yan. Nagtawag doon na i-realignment. I-realign. Ilalagay doon. Katulad yan, no? Di ba? Katulad yan, ang iyayabang natin, di ba? Nagsalita ang Pangulo, we will not give up 1/8 of our sovereignty. Pero yung modernisasyon, yung para makabili tayo ng mga modernong mga armas para sa AFP, from 50 billion, ginawan 35 billion. Nako. O, parang sinabi niya, sige, hindi namin i-give up kahit anong teritoryo. Pag sumugod kayo sa amin, ha? Kayong mga Chinese kayo, pag sumugod kayo sa Pilipinas, lagot kayo. Titirahin namin kayo ng tirador. Mhm. Asiban. Yun. Parang bumalik tayo sa sinaunang panahon, no? Tirador, sibat, sumpak. Yun. Grabe, no? Sumpak. Na budgetary priority, edukasyon. Kasi aanhin mo ang malakas na puwersa ng militar. Aanhin mo ang maraming highway, flood control, lalo na kasi walang silbi naman yung flood control. O aanhin mo ang maraming isda kung mangmang naman ang iyong mga kababayan. At bago natin ituloy mga katropa, kung ikaw ay bago pa lang sa channel, huwag po natin kalimutan mag-subscribe at pakiclick na rin ang bell icon. Tropang build pala mga boss, no? Paki-subscribe din yung kanyang YouTube channel. At ang link nito ay aking ilalagay din sa may description box. At siyempre kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay inanyayahan na rin kitang mag-subscribe at pakipindot na rin yung maliit at mahiwagang kampana dyan para lagi kayong updated sa mga susunod pang videong aking i-upload. Alright, kaya wag na natin ito patagalin. Total, wala naman tayong hinihintay pa na sa Pilato. Papanoorin na natin ito mga boss. Icon mga katropa. Speaking of election, ipatiin natin si Congressman Dan Fernandez. Bakit po? Ay nangunguna na siya. Wow! Sa Lelat. Eto, kasi nagkaroon ng isang survey. Sa Grabe, nakakatuwa si no? Attorney Topacio. Talagang lakas din ng mga asar, no? Yun. sa Laguna, kung saan may 4 na pangunahing kandidato sa pagkagobernador. Ang dating Congressman Sol Aragones, kasalukuyang Vice Governor Karen Agapay at kasalukuyang 2nd District Representative Ruth Hernandez. At sa pinaka-letes to. Wala eh. Letes, natakot. Kasama natin si Sol, di ba? Grabe, litis, tapos nakakatakot. Yun. Grabe naman to. Litis na litis, pero nakakatakot pala. Sir, sa Ito ay kahapon lamang inilabas ang survey. Okay. Okay. Si Sol Aragones ang nangunguna. Of course, hindi pa to sigurado kasi maaga pang masyado, Disyembre lang, Mayo pa. Halos kalahating taon pa ang eleksyon. Yes. Baka maraming Maraming makasingit. Marami pang magbabago. Ika nga, baka may makasingit pa. Yun. Malakas daw di umano ito mamigay ng hindi kayo uwi ng luhaan. Yun. May napanood ako nga video nito mga boss eh. Kaya, talaga namang mabait pala itong si Congressman Dan Fernandez. Dahil pinagsisigawan niyang walang uwing luhaan. Yun.
Mamimigay daw siya, mamahagi ng pera. Grabe. Husay. Oo. Lalo na si Dan Fernandez, mahilig sa singit yan. Oo. Mhm. Scorpio rights eh. Oo. Ay 40% rounded off na po ito ha. Si Aragones. Ang preference, voter preference. Ibig sabihin, kung ngayon mag-eleksyon, mananalo si Sol Aragones ng 40% ng boto. Sumusunod naman si Vice Governor Agapay na may 27%. Opo. Sumunod si Congresswoman Ruth Hernandez na may 20%. At si Dan Fernandez ay mayroon lamang 13.13. 31-3. Congrats. Palakpakan natin. Maraming salamat sa mga dyan sa may Laguna, no? Talaga namang dininig ninyo ang dasal ng karamihan dyan na wag na sana itong manalo pa. Tama na yung kalukuhan na yan. Percent. Talagang 13 pa. barjado mo. No, di ba 13, Judas yun, di ba? Oo. Kaya mabalas ang 13 sa mga Bad Kristiyano. number yun. Bad Mm, number. At ayon sa mga analyst, ang pagbulusok ng preference rating ni Fernandez ay dahil daw sa sunod-sunod ditong atake sa mga Duterte. Kapagkat Yun. kung titignan natin ang resulta ng nakaraang eleksyon, yung presidential elections, ay bulwarte ng mga Duterte ang Laguna. Mhm. Yan. Diyan ka nagkamali, Dan. Buti nga sa'yo. At yung pananakot at pamimilit sa testigo at pag-aapi sa mga testigo, ito ay nag-backfire. At nagkaroon siya tuloy ng bangsag na attorney Google. Google. Sikat na. Attorney Google. Ay, turne! Tama ay turne! Ang Google nga eh. Maka-Google nga eh. Ang Google, mas attorney Google siya, di ba? Attorney siya Google ng nga eh. Google ng pondo ng bayan sa investigasyon na walang kapararangan. Kaya yun, 13%. Okay. O nga, kasi si Dan Fernandez yan, 13%. Talagang F. Grabe. Umindit. F na. 13%. Si Dan Fernandez. Anyway, ako, speaking of budget, Ginawang katatawanan ni Attorney Topacio ba? election. Alam mo, dapat batiin natin si Senator Amy Marcos. Ah, yes. Oh, kanina na-interview ni Sir Dennis. Oo nga very interesting kung saan kanyang pinapakisuyuan. Kasi hindi naman pwedeng utusan, siyempre. Opo. Dahil presidente. Although, ate siya, di ba? Opo, Ate. Mas may edad si Manang Amy, no? Kay, Yes po, opo. kay Manong Bongit. Bonggit. Bongit pa, Bongit. Hindi man lang, Bongit na, Bongit. Ah. Parang puwet eh. Huwag na, Bongit. Huwag naman. Sapagkat napakasama daw na Huwag naman wait po. Grabe talaga. ang mga provision. Yan ang tinalakay na po natin, di ba? Yes, opo. Katulad ng pagtanggal ng prioridad sa edukasyon na ito ay lihis sa nakasaad sa Article 14 ng ating Constitution Okay po. na ito ay dapat ang pinakamataas na budgetary priority, edukasyon. Kasi aanhin mo ang malakas na puwersa ng militar. Aanhin mo ang maraming highway flood control, lalo na kasi walang silbi naman yung flood control. O aanhin mo ang maraming isda kung mangmang naman ang iyong mga kababayan. O at yan po ay malaki ng epekto sapagkat di ba nagtetest kahiya-hiya pong Pilipino, tayong pinakamahina sa math, sa comprehension, yung pag-unawa. At ang problema, yung mga mahihina sa comprehension ay ang iba po ay naroon sa Quadcom. Kaya tama kaintindi ng sinasabi ng konstitusyon at ng mga desisyon ng ating Korte Suprema. Anyway,
ganito pa. Ito pa natatawa ko doon sa ginagawa ng iba. Sinasabi nila, dapat daw ang gawin ng presidente, ayusin yung budget at dagdagan yung sa edukasyon. Yes. Hindi po pwede yun. Sapagkat ang Pangulo po ay Chief Executive. Ang GAA po, as the name states, General Appropriations Act. Batas po yun. Ang gumagawa po noon ay ang mga mambabatas, ang lehislatura. Ang tanging check and balance lamang ng presidente pagdating sa legislation ay number one, kung ito ay ordinaryong legislation, hindi GAA. Pwede niyang i-veto. Ibig sabihin niya, hindi ko gusto itong pinasan yung batas. Hindi ko pipirmahan ito. Vetoed. In which case, maglalagay siya ng veto na parang liham, cover. Yes. Ibabalik niya yun sa legislatura. Oy, hindi ko nagustuhan tong batas na ginawa nyo, binivito ko dahil, ilagay mo yung mga dahilan kung bakit ito ay vinito mo. Bakit? Baka naman pwede mag-convene yung legislatura at magpasa ng panibagong batas na tatanggalin yung mga objectionable portions na ayaw ng Pangulo. Ayun. In which case, pwede mong ibalik ito sa Pangulo. Sabihin mo, Mr. President, yung mga objectionable portions po, yung mga bahagi na ayaw ninyo, wish ninyo betchikola, ay tinanggal na po namin. Yes. O, baka pwede na po ito, pinirmahan nyo na. Yan. Ayun. Pwede yun, number one, course of action. Number two, sasabihin ng legislatura kung di hawak ng Pangulo, hawak ng ibang tao. Walang majority ang Pangulo sa legislatura. Hindi pwede. Magboboto ko may 2/3, qualified majority. 2/3, hindi lang simple majority, kasi simple majority, 50 plus 1. So, halimbawa, 200 sila, o 101, okay na yon. Hindi po, 2/3. Ano ba 2/3 ng, 200? 170 something yun, Yung, kasi, ang 60% ng 160 o 120. Tama ba ako? Mahina ako sa math, kaya nga nagloko, pakitingnan. Basta, more than 101, 120 yata. 2/3 eh. 2/3. So, i-compute natin mentally. Magaling ako niyan, wag na. Masira ulo ko. So, mga 170. Kasi yung mas malaki. Teka, madali yan eh. Gawin natin yan. Kaya natin yan. Lagay muna natin sa kalkulador. Ayan. Calculator. Ayan. Kung halimbawa 200 lang bakit? Wala calendar ang lumabas. Sigurado, di magmimintis yan. Calendar, yan, calculator. Kung times 2 divided by 3, di ba? So kung 200 na lang, 200 times 2 divided by 3 equals 133, 134 kailangan para ma-override yung veto. Ibig sabihin, kahit hindi pinirmahan ng presidente, ibinalik sa legislatura na may veto letter. Sabihin namin, hindi kami sang-ayon sa mga objections mo. Para sa amin, ayos na ayos yung bill na yan. Magbotohan tayo, pag naka 100, basta naka 2/3 silang majority, overridden yung veto, magiging batas yun. Pero, hindi pa nangyayari ito. Kasi nga, ang problema dito sa Pilipinas, yung presidente laging supermajority. Wala ritong party principles, yun ang malungkot dito, except for a few. Tulad ng PDP laban ni Pangulong Duterte, may plataforma yan. Kaso mo yung iba, sumasali lang para ma-elect, pagkatapos inaabandona na. Yan ang sad state ng party politics sa atin. Walang prinsipyo involved. Samantalahan lang, katulad ng ginawa ni Tolentino. O bago aalis, di ba? Pagkatapos. Shout out kay Senator Tolentino. Parang espada, dalawa yung talim. At siyempre marami tayong natutunan dito kay kay Atty. Topacio. Ito yung maganda panuorin. Gawa ng marami tayong natutunan, hindi lang sa batas, kundi sa mga joke din yan na talaga ng mga pupulutan ng aral ng mga kalaban. Pahiya ka talaga ng husto. Tapos pakinabangan yung PDP laban. Ibig sabihin, hindi siya naniniwala doon sa mga adhikain ng partido. Yan ang problema rito sa Pilipinas. At sad to say, majority ng ating mga politiko ay ganyan.
parang damit lang sa kanila yung partido na dapat, kung anong okasyon, yun ang damit. Pinapalitan nila araw-araw yung kanilang suot. Ayun. Grabe, no? Tamaan ka talaga ng kuha ni attorney. Joke lang yun sa kanya, pero masakit siya. Pag tinatablang ka pa, pero yung mga balat, balat buaya na, di na kaya siguro tablan yan. Kahit ano pang sabi dito ni attorney, no? Pero Tony, pwede mo bang sumingit sa mga ganyan? Alam ba, si Presidente, meron siyang gustong isingit sa, instead na veto. Pwede po ba yun? Hindi, yun nga, yung sa letter. Sa letter. Ilalagay niya itong mga portions kung bakit ayaw niya dun sa batas. Ayun. Okay. Yun ay ordinaryong legislation. Ibig sabihin, all or nothing. Okay. Padadala ko yung batas sa Pangulo, titingnan niya kung okay sa kanya, pipirmahan niya, he signs it into law. Okay. In which case, it will become law after the notice. May publication yan in accordance with the law, with the pronouncement of the Supreme Court in Tañada versus Tuvera. Ayun. Hindi pwedeng walang publication. Kasi, di ba, may kasabihang ignorantia legis neminem excusa. Ayun. The ignorance of the law excuses no one. Pero, kung para mabigyan ng due process sa mga mamamayan, nilalathala yan Yes. sa official gazette, sa newspaper of general circulation, chu-chu-chu-chu, yan. Inilalathala yan para mabigyan ng pagkakataon ang lahat ng mamamayan na mabasa kung ano yung batas. Para hindi mo pwede sabihin, boy, hindi ko alam eh. Ayun. Okay. O, halimbawa, merong batas pinasa na pag pumutot ka sa publiko, ikay kukulong. Oo. Grabe, no? Sabi, inaresto ko, bakit? Pumutot ka eh. Okay, bawal. Bawal eh. May batas, hindi ko alam. Meron Kung palang may ganun. publication, hindi mo pwedeng sabihin, hindi mo alam. Kasi after publication, everyone will be charged with constructive knowledge of the law. Alright, dito na nga nagtapos ang video ito mga boss. At siyempre hanggang sa muli, ako nga pala si Boss Banog ay mag-iwan naman sa inyo ng isang katagang kahit nasa katwirang kapag babae ng iyong kalaban ay manahimik ka lang. Peace out. Alright? Mukha nila, no?